promote this very special project. Then po sa tanong, it's my first time working with Carla. Also, it's my first time doing a murder mystery drama on TV, or even sa movies, never ko pa siya nagawa. But I am glad na finally nakatrabaho ko na si Carla because she is very professional. She's a generous actress. And she's very gracious. Tsaka sinasabi ko ito sa harapan niya. I think she's a gentle soul, and I'm glad that I got to know her better. Thank you. Bulag ako dito. Hanggang ngayon, lagi po sinasabi hanggang ngayon kapag meron po kaming eksena, nasa starstruck pa rin po ako sa kanya. Yun po yung totoo. It's the truth. I think I mentioned one time po na hindi ko akalain na abot po sa ganitong point na talagang makakatrabaho mo po siya. Kasi for me, parang wishful thinking lang po yan noon. So, nung nabalitaan ko po, sobra po ako na-excite. May konting kaba. But my goodness, she is everything I imagined her to be, plus more. Napaka-passionate po niya. She's dedicated to her craft. Kung may maliliit na detalye, alam po niya. Mabait po siya, madali siyang pakisamahan. Wala pong reklamo, very patient, and of course, napakahusay po. And again, Dr. Kusake and Carla, how does your role in Widow's War differ from the past characters you've done in the past? And paano kayo nakaka-relate sa characters niyo dito personally? Hindi po ako nakaka-relate gaano. Very different. Although I did a soap po, yung aking project po prior to this one was Stolen Life. In a way, thankful po ako naging stepping stone po yun. Kasi matapang po yung isang character ko doon as Farah. So, ang layo, ibang-iba yung ibang-iba dito si George. Somehow parang nahihirapan po akong makarelate sa kanya. She's ambitious, she would do anything and everything to get what she wants. Pagdating sa pamilya, gagawin niya lahat kahit mali. So, matapang itong si George. Pinag-uusapan ka namin ni Direk kanina, as actors, we're also storytellers. So, lahat ng emosyon na gagaling from a place of truth within yourself. So, lahat tayo, hindi naman perfect. May kabutihan tayo, meron din tayong kasamaan, may mga bagay that takes us off, may mga bagay, may kabaliwan din tayong lahat, diba? But somehow, bilang artista, kinukuha mo yung maliit na bagay na yun, tapos minamagnify mo. So, I guess the process is the same for me as doing drama or horror or other genres, but I think ang malaking tulong dito are the creative team and our director. Sila talaga yung nagpupulpas ng lahat sa amin. Of course, my co-actors. Kasi acting is just really reacting, and I am very, very lucky that I have all these actors with me, acting opposite me, si Miss G. Garcia. Na parang, nakatrabaho ko na before si Miss G, but this time talagang harapan namin, I always get inspired by her. So yes, to answer your question, the genre is different, but for me the process is the same. Okay, last question from Ms. Again, Carla. Meron ba kayo mga intense na scenes? What can you share with them? Gano'n ka-intense mo nung eksena? Parang ano po lagi pong of course may intense na eksena. Parang hindi po kayo mabobore, sa totoo lang po. Hindi naman din po ito yung tipo ng kwento na wala na po silang ginawa kundi magsakbalan or mag-away. But you will always be at the edge of your seat. Kasi mapapakapit po kayo dahil pahihingahin po namin kayo at mamaya ayan na naman po. Medyo intense na naman po yung eksena. I believe may lumabas na po sa teaser na isang eksena po yung nag-away po si Sam at saka si George na pareho po silang naka-black at sampalan po sila.
So, masasabi ko po, yung mga ganong eksena, wala sa kanilang tama, walang mali. Parang pareho po silang, yun yung maganda doon na hindi niyo po alam kung kanino kayo kakampi. Wala po kayong kakampihan kasi pareho po silang may pinanggagalingan. So, madami po kami mga eksena ni Bea na, oh my goodness. Oo, very intense. Sa totoo lang, itong project na to, hindi lang siya emotionally draining sa mga artist, physically draining din siya. Unang-una, kung mapapansin niyo din sa AVP kanina, ang gaganda ng mga locations, di ba? Talagang sinasadya namin yung mga locations namin, Bataan, La Union, Batangas. Talagang minimake sure nyo direct na visually enticing din siya. So, syempre, mahirap din namin puntahan itong mga lugar na ito just to make sure that maganda siya lalabas. I mean, ako, based dun sa script, kung paano nila na-imagine, we can only hope na ganun din siya lalabas sa screen, di ba? Yes, it's very intense. Siguro hindi lang on screen, but behind the scenes is also very intense for us. It's very draining, but hindi kami nagreklamo kasi pag nakikita namin yung produkto ng ginagawa namin, ako very, very happy ako. Salamat po and congratulations sa inyo. Thank you so much, Sir Robert. And now we have a set of questions coming from that Corpus, a Filipino-Japanese journal. I'll be reading the questions because international press po itong nagtanong sa atin. So, let's start off with the questions for you, Bea. What drew you to the character of Samantha here in Widow's War? What drew me to the character of Samantha? She's a fighter. I like that she's a gray character na meron din siyang kapaliwan. So, I like that about her. And she really fights for her family. Yun, hindi na bago sa atin. Yung karamihan sa mga napapanood natin karakter sa telebisyon. I think kaya natin nagugustuhan yung mga teleseries because we can relate to them. And most characters that we watch on TV, gano'n naman eh. Talagang, I think, in general, Filipinos are family-oriented. That's what I like about her. Pero ang gusto ko sa kanya is na hindi siya tumitigil hanggang makita niya or matagpuan niya yung katotohanan. So, I guess that's what drew me to her. And the reason why I accepted this project really is because of, again, the genre. And plus, I've always wanted to work with Direk Zing Dulay. Buti na lang, nabigyan ako ng chance. Kasi hindi ko pinagsisisihan. Kasi yung proseso niya at yung talento niya na nag-share niya sa ating lahat is extraordinary. Thank you so much, Bea. Thank you for a little bit of a story kung bakit mo tinanggap itong character sa Widow's War. And now for you, Carla, kanina nagsabi si Bea ng insight niya on how it is working with you. Ikaw naman, how is it working with Bea Alonzo on set? The question is, how do you find the dynamic between the both of you on set? Oh, dynamics, my goodness. Parang ano naman, right off the bat, walang kapaan, parang, I wouldn't say naman na-swak right away, but kumbaga, we didn't have such a hard time adjusting to each other's techniques, process, yung timing. Surprisingly, may mga eksena po kami na mga, let's say, for example po, fight scenes, meron po kami mga stunt directors, stuntmen, tuturuan po kami. But really, most of them talagang impromptu. Walang blocking, walang anything. Talagang kami lang po, bigayan lang. Which is, I'm very grateful for that because at least hindi ko na po kailangan mga masyado. So, I think naman, thankfully, I think to encapsulate it, the dynamic is more on generosity on both ends. Yes, correct. Okay. Now we have our next set of questions coming from Isa Iglesias of Manila Times, and I'll be reading it for her as well. These questions are for Direk Zig this time. So Direk Zig, the question is, what are your discoveries naman about Bea and Carla after working with them for the first time? First time ko makawork silang dalawa. Both. Discoveries or magkakilala siguro. Ano ba? Ano ako, para
step up somehow. In a way na hindi ka pwede pumunta dun sa set na hindi mo alam yung ginagawa mo. Parang ganun. And at the same time, storyteller din kasi sila eh. So yung collaboration, sobrang willing sila makinig. And at the same time, nagko-contribute sila sa kung paano yung makikreate yung reality out of the scene. Parang ganun. So, mas doon ko sila nakikita in a way na mas collaborative, mas pinag-uusapan namin kung paano yung lalong-lalo na yung level of emotionality, yung intensity ng mga eksena kasi maganda yung mga nasulat ng creatives ng mga eksena in such a way na ang daming mga intense, ang daming bakbakan, ang daming palitan ng mga magagandang linya, sakitan and all. Pero, make sure namin sa lahat ng artista na ano ang pinagkaiba nito sa iba. Lalo-lalo natin sa mga eksena. So, natutuwa ako kasi co-storyteller sila, collaborator sila, in a way na we mag-create ng realism na ito, paano nyo gagawin totoo yung nasa script, kasama ko sila. Mas doon na parang hindi siya si Bea Alonso, hindi siya si Carla, kundi pag nagpupunta sila dun sa set, ang sinasaalang-alang namin lagi ay paano magiging magagawa yung eksena, paano siya magiging realistic, with respect dun sa characters nila mismo. So, dun sa pagtitimpla ng mga eksena at ng serye sa kabuuan, in relation dun sa mga characters nila, para really work out namin siya together. Sana nasagot ko. Yes, tama naman din. So, kumbaga, bago kayo umabak ng set or pag nasa set na kayo, you take time to communicate. Kasi hindi nyo rin a rush. Mas ano kami, mas pag nag-uusap kami, nagkakamustahan tungkol sa mga buhay-buhay. Pero mas yung ng usapan ay paano natin ito maayos, yung eksena mismo. So, nakakatuwa kasi dahil mystery siya, murder mystery siya in such a way na may mga bagay, alam mo ulan kami na hindi namin alam sa ngayon. Dahil even ako na director, hindi ko alam saan siya pupunta. Later, baka ito pa na yun. So, nakakatuwa kasi nagkakaroon ng usapan bago gawin yung eksena. Tapos, nahihimay somehow yung mga, eto, ibigay natin itong nuance na ito kasi dito siya papunta. Or, ibibigay ba natin ang bonggang-bongga or ililihit natin dun sa audience. Yung parang ganun. Ang saya kasi hindi lang siya, natutuwa ako kasi hindi lang siya nakasalalay sa akin. Kasi wala yung lahat ng taong nasa set na kasama sila dun sa pag-tell ng story. So collaboration siya, buong team talaga siya. Pinukento nyo, ginagawa nyo totoo kung ano yung nakasulat. Which is, medyo kasalanan kasi kapag hindi mo na bibigyan ng stisya yung mga purpose o kaya yung pinupunto yung mga eksena kasi sayang siya kung mapapadaan lang. Yes. So, direct na mention yung nga po na this is your murder mystery series. It's your first murder mystery series. So, what is the best and most challenging part naman of doing this? And mention yun na yung, there are things na dinidiscover niyo pa as you go along na kung i-reveal or hindi. So, give us a little insight kung ano yung process or kung ano yung journey of doing this first murder mystery series for you. My first time ko, best and at the same time challenge sa akin na tanggapin ang project na ito. Best kasi challenge muna pala kasi hindi first time ko, so nag-aalangan ka or lagi naman gano'n. Every time na may project, lagi siyang may kaakibat na challenge. Best at the same time kasi nagtiwala sa iyo ang GMA network na kahit na wala ito sa linya ng bodies of work mo, pinagkatiwala nila yung proyekto na naniniwala sila na kaya mong mabigyan ng justisya, kaya mong mag-push para gano'n. And at the same time, challenging siya kasi dahil kailangan mong i-equip yung sarili mo. Nirapan ako kasi nagsasarado ako ng serye, yung My Guardian Alien, and at the same time, magpapailan ako ng another serye na dalawang magkaiba. So, baka magka-bipolar ako. Pinapasok ko siya eh. May ibang konsepto ng realismo doon sa My Guardian Alien, and at the same time, iba rin yung mundo ng Twins War. Every time na nagpupunta ka sa set, kailangan mong ninanamnam yun, kailangan alam mo yun para alam mo kung anong mangyayari sa set at sa'yo kasi
But yes, at the same time pa rin kasi pagkakataon siya para matuto para sa akin bilang isang storyteller. Kasi in the first place, kahit na alam ko na challenging yung show, yung serye, tinanggap ko siya kasi mas after ako doon sa pagkatuto. Alam ko challenging siya, pero alam ko na marami akong matututunan mula dun sa creatives, kung paano sinusulat, kung paano ninanavigate yung mga yung web or yung mga bagay-bagay, kung sino yung may hawak ng kapitokan, sino yung bukatay, medyo ma-exciting siya. And then natututo ako doon kung paano nila ginagawa ng sarili-sariling dalo yung mga characters na pare-pareho silang buhay. Natututo ako doon sa mga artista kasi karamihan sa kanila, first time ko makatrabaho. So, ako bilang director, natututo ko ako in such a way na paano ko makausapin, or paano ako mag-instruct, or paano ako makikipag-collaborate sa mga artista, knowing na iba-iba yung personalidad nila. Iba-iba sila ng pinagdadaanan, ano yung pwedeng atake, or paano ka makikipag-usap sa kanila in such a way na may ilalabas nyo sabay kung ano yung hinihingi ng eksena, parang gano'n. And at the same time, kahit na sobrang hirap siya, katulad na nabanggit kanina, iba-iba kami ng locations. Yung mga nakita ninyo na mansyon, binubuo namin yan na parang Lego. In a way na iba-ibang lugar talaga siya kasi nag-exist siya. At the same time, kailangan mong ipakita na hindi siya nag-exist, pero kailangan mong makita na nag-exist siya. So, nandun din ako, maliban doon sa pagkatuto doon sa creatives, doon sa mga artista, doon sa mga team, doon sa production, kung paano yung sabay-sabay na gagawin doon. In a way na natututo ka doon sa production, doon sa production designer, sa cinematographer, doon sa kapwa ko director, nandito si Direk Paul Santa Ana, kung paano nyo gagawin yung proyekto ng bilang isang team. Kasi, syempre, lagi nilang sasabihin na ako yung director dito, pero syempre, I'm only as good as your team, parang gano'n, na kung mahusay yung team mo, magiging mahusay ka din. Kasi sa totoong buhay, isa ka lang naman na elemento. Sa totoong buhay, yung kabuuan naman ng team, or yung kabuuan naman ng programa, lahat naman nag-contribute para mas maging mahusay, or mas maging kalidad, or mas maayos siya na i-present sa audience. Very well said. Thank you so much, Direk Zig.